Welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is your host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Dave Diaz, the former priest of Apostolic Catholic Church, and then he became an evangelist of Assemblies of God until he was converted to the Islam religion, which he became an hostage of Muslim. Brother Dave, welcome sa ating programa, The Journey to Catholicism. Maraming salamat po, Brother Paul, sa pag-imbita mo sa akin at magandang araw po sa lahat ng nanonood ngayon sa programang Journey to Catholicism. Samahan niyo po kami. Brother Dave, paano po nangyari na ikaw po ay maraming relihiyon na pinaglipat-lipatan? So, pwede bang may bahagi ninyo kung bakit nagkaganito na from Catholic Apostolic Church, naging Assemblies of God, at sa huli yung pinaaniban na paniniwala ay Islam? Paano nangyari na ganito po ang nangyari sa journey ng iyong buhay? Brother Paul, ako po ay naniniwala that nothing happens in this world out of accident. Amen. Isang araw, tinanong ko sa sarili ko, Lord, bakit mo pinahintulutang magpalipat-lipat ako ng iba't ibang relihiyon? Maliban na ito'y nakakapagod, maliban na ito'y nagbibigay ng maling pangunawa sa ibang tao, ito ay isang bagay na para bang hindi kaya-aya sa paningin ng marami. But I believe that the Lord allowed those things to happen for me to get a full knowledge mula sa tama at hindi tama. In one of a Bible verse in the book of John, Jesus said, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." So, ibig ko sabihin, Brother Paul, sa mga panahon mula 2008 na umalis ako sa simbahang Katoliko, what I was looking for is truth, katotohanan. Kaya umabot ako sa iba't ibang uri ng pananampalataya. Mula sa pagiging pari ng Apostolic Catholic Church, founded by John Florentin Teruel, hanggang naging evangelist ako ng Assemblies of God, at sa iba pang Protestant churches hanggang 2012 naging isa akong Muslim, hanggang sa naging isa sa mga tagapagturo at tagapagpalaganap ng Islam sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa pagiging Muslim ko po, Brother Paul, ay hindi lingid sa kalaman ng marami na maraming mga Katoliko, kahit mga pastor sa ibang relihiyon, ang naging mga balik Islam dahil sa aking propagate sa relihiyon. At kahit sa bandang Negros, may isang simbahan doon na ang tawag ay Foundation of the Christian Light, in which yung pinakapastor nila hanggang yung more than 200 members nila ay naging Muslim, at yung simbahan nila ay naging masjid pa namin. Kaya hindi ako basta-bastang Muslim, kung hindi meron talaga akong pinanghawakan na posisyon, at dahil sa akin marami ang naging balik Islam. Balikan ko konti yung yung sinabi mo kanina na
galing ka sa Katoliko, ngunit napunta ka doon sa pagkapare ng Apostolic Catholic Church. So, at ang sabi mo, hinahanap mo yung katotohanan. So, ibig sabihin, Brother Dave, nung sa Katoliko ka pa, wala kang gana na pag-aralan yung teaching ng simbahan. Kundi mas gusto mo pa puntahan yung iba't ibang mga relihiyon, baka sakali masumpungan mo doon ang katotohanan. So ngayon, paano naman ang transition period mo doon sa pagiging pagkapare ng Apostolic Catholic Church hanggang doon sa naging Islam ka? Ano ang nasumpungan mo na mga bagay na hindi ka satisfied sa grupong ito, napunta ka sa grupong ito at dito ka parang panatag. At sa huli na laman mo na ito palang pinuntahan mo ay hindi pala ang buong katotohanan. So dito muna tayo, dito muna ang sharing mo. Kung ano ang nasumpungan mo sa iba't ibang relihiyon na napuntahan mo, Brother Dave. Isa sa mga problema nating mga Katoliko, tayo ay nabinyagan, pero marami sa atin ang hindi nag-aral kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng aking pagiging Katoliko. Ano ba talaga ang papel ni Maria sa buhay? Sino ba itong mga santo? Bakit ginagawa natin itong mga sakramento? Alam natin na mayroong ganon. Ngunit ang problema, hindi natin, tayong mga Katoliko, tulad ko, hindi natin talagang, sabi natin, walang oras upang tuklasin tuklasin talaga. ang mga bagay na ito. And the Bible says in the book of Hosea that people are destroyed for the lack of knowledge. Yun ang nangyari sa buhay ko. Katoliko ako, pero hindi ko pinag-aralan yung pagiging Katoliko ko. Yes, hindi araw-araw akong nagro-rosaryo noon. Bawat holidays of obligation, nagsisimba ako. Every Sunday nagsimba ako. Ngunit, walang sapat na kaalaman. Kaya, masasabi kong, nung dumating ang panahon na ako ay, masasabi nating put into a test, madali kong naiwan ang aking pagiging Katoliko. Bakit? Wala akong foundation sa aking pagiging Katoliko. Kaya ito ang dahilan kung bakit napunta ka doon sa Apostolic Catholic Church at naging pare ka. So ibig sabihin may hinahanap talaga yung puso mo na hindi mo lang napansin na sa Katoliko lang pala malalaman mo ang katotohanan, ngunit parang hindi mo na-appreciate. Yes. So yung time na naghanap ka ng katotohanan, doon sa ibang relihiyon, nababaling yung atensyon mo. Yes. So ganun ba ang nangyari sa iyo, Brother Dave? Let me clarify this. Ang simbahang Katoliko po natin ay hindi nagkulang sa pagtuturo sa atin. May kinalaman sa ating pananampalataya. Tayo lang ang walang gana, walang panahon para magsuri, para mapag-aralan ang mga bagay na ito. At this is one thing that will endanger our Catholic faith. If we will just remain a Catholic and have no time knowing what is Catholicism. So, yung napunta ka na sa Islam, dito yung mahabang panahon na nag-serve ka. Yes. So, pwede bang may bahagi mo ang iilan sa iyong karanasan doon sa Islam bago ka bumalik sa simbahang Katoliko? Iniwan ko yung pagiging pari ko sa Apostolic Catholic Church because napag-alaman namin na itong simbahan pala na ito ay isang kulto. At maraming mga practices sa loob ng simbahan ito ang hindi naaayon sa banal na kasulatan. Hanggang sa may isang television show na kung saan yung pastor doon nagsabing,
kinote niya yung isang verse ng Bible ng unang 1 Corinthians chapter 4, which says, do not go beyond to what is written. Matuto kayo sa amin, wag hihigit sa bagay na nasusulat. Itong verse na to, Brother Paul, ang para bang nag-push sa akin na iwanan mo yung Katoliko dahil wala yan sa Biblia. So, I left the Apostolic Catholic Church and joined the Assemblies of God and some other Protestant churches. Dahil sa isip ko, ito yung tamang simbahan kasi karamihan ng tinuturo nila nasa Biblia. Bawat simba nila may Biblia. Nagbabasa ng Biblia. Habang sa simbahang Katoliko, parang wala lang. Until dumating sa isang punto na pumunta ako ng Plaza Independencia hanggang may isang Muslim na nagbigay sa akin ng isang libro. Ang title ng libro is the Bible God's Word? Nung pagkakita ko pa lang sa librong yun, nasabi ko, Parang intriguing. very intriguing. Bakit kini-question ng tao ito na kung ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Sabi ko, tama siguro itong tao na to. Nakapagsalita pa ako ng masamang salita sa kanya. But when I started reading that book, para bang sinabi ko, parang totoo itong sinasabi sa librong ito. But I dig deeper. Parang napagtanto, parang merong katotohanan sa aklat na ito. I dig deeper. Pero, yun nga. December 14, 2012, I embraced Islam. That was the time that I made my shahada. Yan yung parang baptism. Parang ritual nila. Ritual para bago ka maging... Kasi sa Islam, walang binyag. Pag sinabi mong, pag nag-pronounce ka ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, then you are a Muslim. Ganun ka kadali. Hanggang mula sa mga araw na yon, nag-aral ako sa pagiging Islam. Hanggang naging tagapagturo na rin sa Islam at naging debater ng Islam. Kaya nakikita ko sa mga YouTube, nandoon ka sa mga debate sa Islam between Catholic. Yes. At saka marami kang mga debate doon sa YouTube. Kahit ako ay namangha kung bakit ang taong ito na masigasig sa Islam na paniniwala, nabigla ako na bakit nagkatoliko na siya. So, i-continue mo, Brad, doon yung nakidebate ka sa mga Katoliko. Yes. So, pinaglalaban mo yung Islam religion. I was taught na inna dina indalahil al-Islam, na sa pagdating ng araw ng paghuhukom, walang ibang reliyon na tatanggapin ang Diyos maliban sa Islam. Kaya nanatili ako sa Islam at pinaglaban ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng mga public debates. At doon na kaharap ko si Brother Jeffrey Quillosa, Brother Alan Javier, Sa Bohol. at marami pang mga Catholic faith defenders. And because of those debates, marami ang nahikayat na mag-Muslim. But for the knowledge of everyone, bago ko lang ito nalaman, mga kapatid, nung nagkaroon pala kami ng debate sa Bohol, may isang taga-Bohol na habang nagdidebate kami, nandun siya sa may bandang likuran ko at nagdasal siya, Brother Paul. Sabi niya, Mama Mary, pabalikin mo ang taong ito sa totoong pananampalataya. And then, sabi ko, bakit mo ako pinagdasal? Hindi daw rin niya alam kung what's the reason. Basta, bigla na lang daw namutawi sa bigbig niya ang ipagdasal ako na sana makabalik sa totoong pananampalataya. So, but
Bago ko lang nalaman yan. But after those years ng pagiging masigasi ko sa Islam, ay wala na po akong planong bumalik pa sa pagiging Catholic. Why? Nandun na yung kilala ka ng maraming tao. Nandun na yung mga financial stability. Nandun na yung magandang pagtanggap ng mga kilala ka na sa iba't ibang dako ng mundo. But isa sa mga katotohanan, mga kapatid, na hindi natin pwedeng dayain ay yung katotohanan na God's call is irrevocable. Amen. Pag tinawag ka ng Diyos, walang sino man ang makapagpipigil nito. Ito ay katulad ng dasal ni Prophet David. Sabi niya, Lord, where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise, you are there. At dinagdagan pa ito ni St. Paul na ang sabi niya, no one can separate us from the love of God. Yes, in my personal decision, ayoko na bumalik pa. Okay na ako sa pagiging Muslim ko. Pero hindi ko pala pwedeng pigilan ang magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Dumating ako, na umabot ako sa iba't ibang reliyon, walang ibang hangarin kundi malaman ang katotohanan. And when I asked God, God, why did you allow those things to happen? Bakit mo pinahintulutan, O Diyos, na mangyari yon? It is because God, para bang ako ay ginawang estudyante ng Diyos at pinag-aral sa iba't ibang klase ng paral para malaman ang iba't ibang mga bagay na dapat ko may kinalaman sa aking para pagdating ng araw na ito, ako mismo yung makapagsasabi, ito ang totoo. Okay. Ito ang mula sa Diyos. Ito ang dapat nating tanggapin. Kaya sabi nga ni San Pablo, God works for good to those who love Him. Amen. So kahit yung kasaysayan ng buhay mo ay palipat-lipat, so merong malinaw na purpose kung bakit dinala ka doon, at iyon napagtanto mo na parang nag-schooling ka lang sa ereyang iyon, at sa wakas ay nasumpungan mo ang katotohanan. Ngayon, Brother Deb, sabi mo kanina, wala ka ng plano na bumalik pa sa simbahang Katoliko. Total, yung financial status mo ay maganda na, tapos kilala ka na sa buong mundo. Pagkatapos, nalaman mo lang sa huli na meron palang nag-pray sa iyong pagbalik sa simbahang Katoliko. Kaya yun nga ang ating pinapahayag na palagi na ang ating Panginoon ay nag-desire sa John 17:21, Father, may they be one. Kaya ang iyong pong pagbalik sa simbahang Katoliko ay isa po sa makasagutan ng panalangin na there is only one flock with one shepherd. Kaya doon tayo sa pinaka-importanting portion sa tanong. So, habang wala kang desire na bumalik sa simbahang Katoliko, pero bakit nakapag-decide ka sa bandang huli na iwanan yung Islam at bumalik muli sa simbahan na iyong iniwanan noong ikaw ay bata pa? One time, Brother Paul, pinasyalan ko yung isa kong kaibigan at kasama ng pamilya niya habang kami po ay nag-uusap sa labas ng bahay nila. Nag-picture-picture po kami. Hanggang sa, nung tiningnan namin yung camera, yung clouds, nag-anyong babae na may hawak na bata. And during that time, Brother Paul, ang una talagang pumasok sa isip ko, this was the Blessed Virgin Mary. At sinabi ko, bakit ka pa nagpaparamdam sa akin na wala na akong pakialam sa iyo, hindi na ako Katoliko. Hanggang sa one time nung umuwi ako ng bahay namin, baha yun, Brother Paul. Sa lahat ng bagay na pwedeng maanod sa baha,
ang naanod doon na nakita ko ay isang rosary. And while I was looking at rosary, I cried. Why? Because that was the rosary that I've been using since I was grade 3. Parang bumalik sa Oo. memory mo yung So sinabi ko, nung yung sinabi sa Bible na malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Napagtanto ko, nasabi ko sa sarili ko, that incident was, shall I say, the best interpretation of that verse. Na the love of a mother to her child is incomparable. So, masasabi ko, Brother Paul, tinawag ako ng Diyos habang ako naman ay wala ng planong bumalik pa. Ngunit may isang ina na ayaw niyang, gumawa siya ng paraan para siya mismo ang gumawa ng paraan para ako ay mapabalik. Totoo na may mga taong ginamit ang Diyos. I could say, ginamit si Brother Wendell Talibong, ginamit si Father Darwin Gitgano, ginamit si Brother Julius, ginamit ang napakaraming tao. But it is the Blessed Virgin Mary, my mother, our mother, na who concretized this call na bumalik ako sa simbahang Katoliko. That is why, if not because of the Blessed Virgin Mary, siguro alam kong totoo ang simbahang Katoliko pero hindi pa rin ako nakabalik. But because of the love of the Blessed Virgin Mary, kaya ako nakabalik. And isa sa mga very striking verse in the Bible na who pushed me to return to the Catholic Church is the verse on Genesis chapter 3 verse 15. That I will put enmity between you, the woman, and the serpent. Yung babae at saka yung ahas. Yeah, sinabi ko sa sarili ko, pag hindi ako sasama sa babaeng ito, baka nandun ako sa ahas nakasama. And in the Gospel of Luke, it says, all generation shall call you blessed. So, if I belong to God's generation, I must be in the church who really honors the Blessed Virgin Mary by calling her blessed. So, Brother Dave, yung conversion mo ay utang mo sa intercession ng mahal na Birhen Maria at saka mayroong mga palatandaan na pababalikin ka talaga niya sa simbahan na itinatag ng kanyang anak. Yes, So, nung bumalik ka na sa simbahang Katoliko, so, nag-continue yung pag-research mo. So, hindi nag-stop until now. So, ano ang nasumpungan mo na nakapag-amaze sa iyo na ito pala yung simbahan na nasa kanya ang katotohanan. So, mas naramdaman mo ang kaligayahan na hindi po nasasayang ang iyong pagbalik sapagkat iyong naiwanan mo noon, yun pala ang katotohanan na pilit mong hinahanap doon sa ibang relihiyon na nandito lang pala sa simbahang Katoliko. Ganon ba ang naramdaman mo noong bumalik ka na sa simbahang Katoliko? Yes. When there may pananalita sa English na nagsasabing there is no place like home. Makarating ka man sa iba't ibang dako ng mundo, makasalamuhan man ang iba't ibang klase ng tao, matikman mo man ang iba't ibang klase ng pagkain, ngunit walang kahantulad ang buhay mo pag nasa sarili mong tahanan. Ibig sabihin, when I returned to the Catholic Church, wow, napakasarap ng feeling na nandun ka na talaga. At isa sa naranasan ko, Brother Paul, nung
nasa simbahan, nakabalik na ako sa simbahang Katoliko, is yung kapayapaan na hinanap ko noon. Ngunit dito ko rin kulang pala masusumpungan. At yung katotohanan ng hinahanap ko, dito ko rin pala masusumpungan. Bakit nasabi ko ang ganito? Dahil noon nasabi kong the Bible is alone, is the source of salvation. But when I read the Bible itself tells us that it is the church who is the pillar and ground of salvation. Hindi pala sapat yung Biblia. Bakit? Dapat may magtuturo nito at ito ay ang simbahan. Simbahan na hindi basta-bastang simbahan. Bakit? Simbahan na kung saan binigyan niya ng susi ng kaharian ng langit. So pag walang susi, hindi makapasok. Hindi makapasok. And it is written in the book of in the Gospel of Matthew chapter 16 verse 18. Thou art Peter, a rock, and on this rock I will build my church, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Hindi niya binigyan niya kay Saint Peter yung susi. Hindi nakapag-duplicate si Felix Manalo. Hindi nakapag-duplicate si Muhammad. Hindi nakapag-duplicate si Elisariano. Hindi nakapag-duplicate si John Florentino Terwell. Kundi it was given exclusively to Saint Peter. At this is the only church na hindi basta-basta tinayo ng kahit sino-sino mang tao, kundi ito ay tinatag ni Kristo na the only founder na muling nabuhay muli. Amen. Supernatural religion. Si Muhammad hindi na siya nabuhay. Amen. Si Felix Manalo hindi na siya nabuhay. At ang iba pang kundi si Kristo na nagtatag ng reliyong ito ay siyang nag-iisang pundador ng reliyon na muling nabuhay. At sabi ng sulat ni San Pablo pa rin sa Efeso 5:23 na siya mismo ang tagapagligtas dito. So ibig sabihin, malibang siya ang nagtatag, may pangako siyang siya mismo ang magliligtas nito. And I believe, Brother Paul, na hindi masasayang yung pagbalik ko. Why? Amen. Because sabi niya, He is a God that cannot lie. Hindi siya ang Diyos na nagsisinungaling. Kaya purihin ang Panginoon no, sa magandang pangyayari na naganap sa iyong buhay. At ngayon, Brother Dave, na nandito ka na sa simbahang Katoliko, so ano na ngayon ang mga ministries mo? At pwede mong ibigay yung cellphone number mo sa ating mga televiewers para kung halimbawa meron silang mga gatherings na ikaw po ay makapag-share sa kabuuan ng iyong buhay, ay pwede ka po ilang makontak. Inaanyayahan ko po kayo na sana maging bukas palad po kayo sa pagtulong sa amin. Sa pamamagitan po ng pag-contact sa akin sa numerong 0975-0188-777. Ulitin ko, 0975-0188-777. Okay, maraming salamat Brother Dave no, sa pagkataon na binigay mo sa amin.